Welcome back to my YouTube channel, my backyard hobby, and for today's video I'm going to show you the adjustment that I made here in my goats and sheep shelter, mga kabakyard. And medyo nahihirapan tayo na magbigay ng pagkain sa kanila, so mayroon tayong adjustment na ginawa so that I could give them their food easily. And I'm going to show it to you what I did here in the shelter. And if you did not subscribe yet to my channel, please subscribe, like and share my videos, and don't forget to click the notification bell so that you will be updated for my next video. Mga barya, ipakita ko sa inyo yung adjustment natin na ginawa dito. Dati yung dito yung dalawang room natin, tapos yung dito sa kabila mga backyard ay ano lang yan, walang division yan. So dito yung ating mga alagang kambing, and then meron dalawang room doon. Pero dati yung ating paglalagyan ng pagkain nasa loob, kaya pag every time na I give them food, I am having a hard time because siyempre yung ating mga alagang kambing ay gusto nilang kumain, kaya dinadambahan nila ako, and minsan sasaktan tayo. So kaya napag-desisyonan na kailangan na karoon tayo ng adjustment. At ang ginawa natin mga backyard ay linipat natin yung kinuha ko yung division ng dalawang kwarto dito, tapos ilinipat ko dito mga backyard. Linipat ko dito, nag-adjust tayo papunta dito para lumaki yung doon sa loob, and then kinuha na natin yung division doon. Pero yung division sa gitna hindi ko pa rin kinuha. Okay lang yan. So para maluwang yung kanilang yung kanilang lugar na matulugan at magalawan. So in-adjust ko dito sa kabila mga backyard. Yun mga backyard, yung ginawa natin ay linagay natin yung kalahati ng ganitong yung malaking drum na hinati ko sa gitna, yung lalagyan ng pagkain nila mga backyard. Ito yung lalagyan natin ng mga pagkain nila na sulit. Halimbawa yung ating suya pulps, yung shredded banana leaves, shredded napier, kung ano pang mga dahon na we are shredding. So dyan ko linlagay sa yung drum na yan, sa ilalim. And then gumawa din ako ng kanilang lagyan ng pagkain dito sa mga yung damo o yung hay, iba pang mga leaves na pwede natin ilagay dito sa. So at least yung ating mga alaga, kapag magbigay ako ng pagkain sa ngayon, all of them is inside, and then it would be easy for me to give them food kasi I could only put the food here outside. Yan, hindi kakainin nila sa loob. Ganun din dito sa yung para sa grass, hindi tayo mahihirapan kasi dito tayo sa labas mga backyard. Yan. So dalawang araw ko ito ginawa, at
nagpatulong tayo dito sa ating isang yung isang tao na tumutulong palagi sa akin. Yan. So 3 days o 2 days and half namin ginawa to. At katatapos lang ngayon mga kapatid. Yan. So ito yung ating adjustment na ginawa dito sa shelter ng ating mga alaga, mga backyard dito sa kabila, ganun din ginawa natin. So dati ito ay walang division, so yung division ilinagay ko dito sa kabila na mga backyard. So bali dito yung ating mga inahin na mayroon din silang mga anak na mga backyard, dito ko ilinagay. Yan, tapos meron din silang lagayan ng pagkain, yan katulad niyan, hay, nakain natin sa kanila ngayon. And then itong drum para sa kanilang solid food mga backyard. Yan. So tapos mayroon din isa ditong maliit na division at dito din yung ating dalawang kambing, yung isang anak. Yan, tapos yung isa buntis. Yan. Yan dito mga backyard, yung dalawang yung anak. Yan. Tapos mayroon din tayo ditong lagayan. Yan, ito lagayan ng kanilang pagkain. Pero hindi pa ako nakalagay ng lagayan ng kanilang solid food kasi maghanap ako ng yung maliit na drum mga kabakyan, yung galon na malaki, tapos ilagay ko dito. So ito yung mga adjustment na ginawa ko dito sa ating goat shelter and sheep shelter. Ayan, tingnan niyo naman. So very comfortable sila. And then mga backyard pala, nagdala na rin tayo ng mga alagang manok dito sa ating shelter. Kasi tapos na din yung kulungan natin, dalawang division. Ipakita ko sa inyo mamaya. So ito muna. Ayan. So yan. So kung halimbawa pagkatapos kong maglagay ng pagkain nila, kumakain na sila, pwede ko naman mabuksan ito mga backyard. Pwede ko mabuksan yung pintuan. Yung iba sa kanila, pwedeng pumunta dito sa aisle. Yung dito sa aisle, dito sa gitna. And then, kumain sila dito. Yan. Pwede silang kumain dito sa kabila. Yan. Parang ganito. Yan. Ganyan yung ginagawa nila ngayon. Yan. So, pwede silang dito para double purpose yung kanilang kainan. So para na yung iba sa loob, yung iba sa labas, sa aisle dito, ganun din mga tulong-tulong. Pero at least kapag magbigay ako sa kanila ng pagkain, hindi na ako mahihirapan, hindi ako madadambahan ng mga malalaki nating kambing. Kasi nga kung gutom na sila, gusto nilang kumain mga bakyan. Ayan. So ito yung natapos natin ditong adjustment sa ating mga sa ating kambingan at sa ating tupa. Ayan. Pinapalagyan ko lang yung mga malalaking yung malalaking hole ng natin, yung flooring, kasi nga nung nag-dry na itong slabs, medyo lumaki yung kanilang the spacing nagiging malaki. So minsan yung mga paa ng ating kambing pumapasok kasi so hindi natin sila gustong mapilay. Ganon din mga kabakyard yung ating, especially yung ating mga maliliit na kambing. So yan mga kabakyard, tapos na natin to. And although na itong ginamit ko dito ay yung old pa rin na ginamit natin lahat. So yan, so yung kainan ng ating mga alaga, busog na sila mga backyard. Dahil natapos na natin to, yung ating kulungan dito ng mga manok, nagdala na tayo dito ng mga manok mga backyard. Yan yung manok nilang hulo,
Yan dito. Actually ito yung mga manok nilang pangsabong dito sa Thailand. Pero hindi naman tayo nagsasabong mga backyard. Gusto natin mag-alaga. Mga backyard. Yan. Isa din ito sa mga native na manok nila dito. Ayan. Pero magaling mag-sparring yun. Ating roster. So dito. Yan. Tapos mayroon na dito. Naglilimlim. Yan mga backyard. Kasi bali I think 2 weeks na sila dito. 2 weeks. Yan. Pero yung ibang meron pa tayong isang rooster dun sa labas. Kunan ko pa siya ng babae dun sa bahay. So yan. Dinala ko dito mga backyard itong ating mga native na manok, itong kanilang hulo, kasi doon sa bahay, sa likod ng bahay ko puro mga black chicken doon. So ito pa natin sa about 1 year old yung kanilang babae. May naglilimlim din tayo doon mga magkakita. So yun siya. Gusto ko kasing magkaroon sila ng pure breed na mga anak. Ay kasi doon sa likod ng bahay siyempre dahil mix sila doon, mayroon tayo doon mga alagang black chicken, iba pang mga lahi. So kaya hindi tayo makaproduce ng pure breed. So kaya dinala ko ito dito para yung kanyang yung mga babae natin para mapag-produce tayo ng pure breed galing sa ating mga alaga. Yan, magaling din mag-sparring yan. Okay. Pero hindi tayo siyempre hindi tayo naglalaro, hindi tayo nagsasabong mga kabakyan. Inalagaan ko lang ito. Gusto mag-alaga. Then, siyempre, kung may mga anak sila, kung may mga kaibigan, kahit kami din sa bahay, gusto natin kumain, meron tayong huhulihin mga bakit pang-ulam. Ayan. So maraming salamat mga backyard sa suporta ninyo sa aking YouTube channel. Ayan. So ito yung paligid. Yan yung ating pang isang manok. Ayun yung ating mga gansa mga backyard. Yan. Yun yung anak ng gansa natin. Sayang yung mga itlog nila na hindi napisa na maayos. Tsaka may mga malalaking daga dito at hinuhuli namin pero may marami pa rin. Yan, yun yung anak niya, isa lang, malaki na, 3 weeks old. Yan, yung isa lumabas sa labas kinain ng aso. Yan, so ito yung mga tanim natin. Buhay na rin, mga malunggay, mga backyard. Yan. Actually, marami sila ng itlog mga backyard pero talagang kinain ng mga daga yung kanilang itlog kaya kaunti na lang naiwan. Yun, doon. Apo natin. Hindi walang makapasok na aso dito. Yung isa na ano? This ano na tayo ng alas yan. Maraming salamat. God bless. Backyard.